Diyos, binigyan ninyo ako ng pagkakataong pamunuan ang transformasyon. Itong mga ingay na ito, sadyang isinasara ang isip at namumuhay sa sariling mundo. So anong tawag mo doon sa ganong klaseng tao? Di ba diktador? Saan sila dumaan? Dito sa may kampo, Payatas. Walang tulugan, boss. Walang tulugan? Wala pa kaya kagabi? Nandito kagabi. Noy Aquino! Dapat managot! Dapat managot! Noy Aquino! Kami, kahit sino maupong presidente, andito pa rin kami. Ganun lang yun. Wala namang problema sa amin yan eh. Retiro na po. Pero andito pa rin. Tumutupad sa trabaho. December 16, 1986 ako pumasok sa serbisyo. After EDSA Revolution. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libo-libong tao, kahit na magati at sa kanila, ganun din ang mukhang sa tagal namin. Sa Permiro man nagbabago. Yung katagalan na Boss, kayo ang gumawa ng transformasyong ating tinatamasa. Kayo ang susi ng pagpapatuloy ng lahat ng positibong pagbabagong nabot. Habang lumilinaw ang benepisyo ng reforma, pahirap ng pahirap ang pag-asang magtagumpay ang panlilinlang nila. Kaya't nagtatanim sila ng duda. Desperado na po. Kilala ang mga ating obispo mula sa United Church of Christ. Lahat po ng mga pribilehyo namin ay hindi na naibibigay, binabawasan po ang budget. So, kahirapan na talaga. Pribilehyo, wala po kaming mga dagdag sahod. Lahat po ay contractual na ang ginagawa. Lahat po ng mga umaalis na ng mga posisyon ay hindi na po pinipilapan. And magkano po yung kinikita ng isang ward assistant? Ang ward assistant po, ang kinikita po niya, ang basic salary is 14,900. Pag sa gabi po, nagpapaanak na lang po ako pagka merong mga nganak. Nahirapan po kami pumesto eh. Dahil inuuli kami ng mga police. Dati ang bigas lang 25, ngayon mahal na. Mahapot na ng 40. Ngayon yung unang binibili namin na bigas dati. So mas maganda, sapat talaga yun, sobra-sobra pa. Pero sa ngayon naghihirap kami sa Natural lang na kontrahin nila tayo. Ito naman walang ibang layunin kundi ibaksak ang gobyerno. Pwede lang madagdagan ang kanilang hanay. Nakulang nga ang 500 kasi sa tubig, araw-araw, sa tubig, sa bigas, ay isa't kalahati namin sa bawat saing. Tapos okay nga lang kung ulam pa, yung mga estudyante ko pa, kulang talaga. Kung anuhin mo talaga, sundin talaga yung 500, kulang, hindi kasya. Minsan, makakabili ako nga, minsan kalahati para malugaw lang siya. Lugaw? Minsan di ko naman kayanin na maglugaw, lalo na sila kasi ma-update daw sa tiyan. Paano po yung ulam? Minsan noodles, minsan wala. Basta lugaw, wala nang ulam yun. Oo. So asin lang? Asin. Asin. Yung noodles palagi yung ulam nyo? Mas madalas, ganun. Mas madalas? Tapos yung pakbit na tag 5 piso, 10 piso. Pakbit? Pakbit, di ba yung halo-halong gulay? Halo-halo. So yun lang madalas. Noodles. Sardinas. Mas mahal na. Mahal lang sardinas. Ibaba po yung presyo ng bigas. Kung kaharap mo ngayon yung presidente, anong gusto mo sabihin sa kanya? Yun nga po, sa hirap ng buhay ngayon, yung mga taong mahihirap, bigyan niya po ng trabaho para hindi po maghirap. babaan po naman ang presyo ng bigas. Bakit po ba? Sa kuryente. Napakahirap po, napakahirap ng trabaho.
Kami po, taga-Tambakan. Payatas po yun? Payatas po. Ilang kilo na lang pwede niyong bilhin? Minsan po 1 kilo, pahirapan pa. May trabaho po kayo? Sa Tambakan po, nangangalahig. Lahat gagawin nila para pigilan ang ating pagtawid sa kabilang pampang. Sasabihin nilang pareho lang naman doon. Wala naman talagang pagbabago doon. Itatali nila tayo sa daon. Sabi daw mga pulis, ano daw, sayang daw wala daw namatay. Sila. Sila lahat sila? Sir,